Mararamdaman na ng mga manggagawa dito sa Metro Manila ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod. Ayon sa Department of Labor and Employment, 60 pesos muna ang unang sigwada na ipatutupad na sa July 19, habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad naman sa Enero ng susunod na taon. Pero kung ang mga labor group ang tatanungin, malayo nila ito sa katotohanan sa gitna ng mga gastusin at presyo ng mga bilihin ngayon sa Capital Region. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Tinawag ni Labor Secretary Francis Tolentino na makasaysaya ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Mas mataas sa aumentong 50 pesos noong isang taon. Sa ilalim ng Wage Order NCR 27, hahatiin ang 85 pesos na dagdag sahod sa dalawang tranches. 60 pesos ang ipatutupad simula July 19 at 25 pesos naman simula January 20, 2027. Since 2023, pandagdag pa ito ngayon, ang naging wage increase na sa Metro Manila ay 210 pesos. Itong 85 pesos ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Metro Manila. Tinatayang 1.1 million na daily wage earners ang inaasahang makikinabang dito. Papalo sa 743 pesos hanggang 780 pesos ang bagong daily minimum wage sa Metro Manila, mula sa kasalukuyang 658 pesos hanggang 695 pesos. The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area such as Mega Manila or Metro Manila. Ayon pa kay Tolentino, ongoing na rin ang pagsasapinal ng wage hike petition sa Regions 3 at 4A at sa lalawigan ng Cebu. Pero hindi naman natuwa ang mga labor group. Anila, pambabarat ito sa mga manggagawang apektado ng patuloy na nagtataas ang presyo ng bilihin at serbisyo. Saan niya kinuha yung basis? 85 pesos parang baon yata ng bata, hindi nakakasa sa isang araw yun eh. Napakaliit, barat ang ano sa amin, mas nakakainsulto pa nga. Ang kanilang patuloy na sigaw, 1,200 pesos na minimum wage. Ito nila ang nakabubuhay at makatarungang arawang sahod para sa mga manggagawa. Talagang napakababa po sa amin yun at parang mahirap tanggapin na yun lang ang pagtingin o pagpapahalaga ng Department of Labor sa paghihirap ng mga manggagawa sa araw-araw. Umalma rin ang Defend Jobs Philippines at sinabing mas makasaysayan nila ang gutom araw-araw ng mga manggagawang Pilipino na pinagkakasyang nila'y sahod na matagal nang hindi sapat. Anila, tila mas pinakikinggan ng gobyerno ang malalaking negosyante. Komento naman ng BPO Industry Employees Network, malayo sa katotohanan at sa sapat na pantustos sa pangangailangan ang 85 peso wage increase. Ayon sa grupo, maghahain sila ng appeal sa Regional Wage Board para ilaban ang mas mataas na dagdag sahod. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.